Sige po, bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo sa ating Panginoon na buhay. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa hapong ito upang hilingin na pagpalain mo yung mga salita, ibukas mo yung aming mata, ang aming isip, upang maunawaan namin ang iyong mga salita sa hapong ito, Panginoon. Hinihin namin ang karunungan mo, hinihin namin na pagpalain mo ang Himpapawid, ang internet, ang YouTube, ang Facebook, lahat ng tagapanood, tagapakinig natin. I-bless mo, Panginoon, sa hapong ito. Bigyan kami ng karunungan, hindi po magpagaling ka, maghimala, magpalaya ka, Panginoon. Salamat po sa hapong ito, sa patuloy na paggabay mo sa amin. Ini ko ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, ang Panginoon lagi siya nagsalita ng patalinhaga. Hindi maintindihan ng mga alagad. Pero alam niyo ba, kahit patalinhaga yan, pwede mong tanungin ng Panginoon, ano ba ibig sabihin ng patalinhaga? Kasi ang mga alagad nagtanong din. Ipaliwanag mo sa amin, Panginoon, ang mga talinhaga mo para maintindihan namin. Kasi sabi ng Panginoon, yung salita ng Diyos, ipinanawa sa kanila. Pero mayroong mga tao hindi binigay ang pagkaunawa. Para nandoon yung desire nila na magtanong din sa Panginoon kung ano yung talinhaga na yun. Dito sa Marcos chapter 4, verse 13 hanggang verse 20. Sunod-sunod na verse. Marcos chapter 4, verse 13 hanggang verse 20. Sunod-sunod na verse. Sa 13, kung umpisa natin, pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi po ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang talinhaga? Yun ang sabi ng Panginoon. Paano ninyo maunawaan ang iba pang talinhaga? Kung hindi nyo naunawaan yung unang talinhaga. Kasi si Lord ay malimit na nagbibigay ng mensahe tungkol sa patalinhaga pag napakaraming tao na yung nakikinig. Sabi ng Panginoon, sa inyo ibinigay na ang karunungan para maintindihan yung talinhaga. Ngunit sa iba, yung sa labas ay hindi pinagkalob sa kanila ang talinhaga. Kapag interesado ka sa Panginoon, magtatanong ka. Amen? Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos para maintindihan natin yung mga talinhagang ito. Sa 14, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ipinaliwanag na ng Panginoon. Ang binhing hinahasik ay ang salita ng Diyos. Kasi nagsasalita siya patungkol sa mga hasik. Yung mga hasik ay ang Panginoon yung naghasik. Ngayon, dahil wala na siya, nasa langit na siya, yung mga pastor o yung mga lingkod niya yung nagbigay ng mensahe, yung mensahe, yan po yung hinahasik. Yung salita ng Diyos. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing hinahasik ay ang salita ng Diyos. So yung binhi daw po na hinahasik, yung salita ng Diyos, yung mensahe sa ibang salin, mensahe, salita ng Diyos. Sa verse 15, at ang mga binhing namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang hinahasik sa kanila. Amen. Yung binhi daw, ito yung mensahe. Pero dahil sa kapabayaan ng tao, nalaglag sa daan. Hindi niya kasi tinanggap sa kanyang puso. Yung binhi, yung mensahe. Nalaglag sa daan. Ito, pero nakikinig din itong mga ito. Ay mga nakikinig din ng salita ng Diyos. Pero dahil sa kapabayaan, nalaglag sa daan ang binhi, ang mensahe. Mayroong ganong tao, nakikinig. Ngunit hindi interesado sa salita ng Diyos. Mayroong mga tao na nandyan yung katawan, nakikinig, ngunit hindi naunawaan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Yun po yung una. Kasi 4 na lupa po ito. Yung puso natin ay nagre-represent sa lupa. Dito hinasik
ang binhi. Dito binibigay ang mensahe sa ating puso. So ang trabaho ni Satanas, ayon sa Lucas chapter 8 verse 12, dumarating si Satanas para agawin yung salita. Para wag manalig ang mga tao sa Panginoon. Para wag silang maligtas. Amen? Para agawin ang salita, para wag maligtas. Alisin yung panampalataya sa tao para wag silang maligtas. Kasi ang panampalataya, ito yung susi ng pagtugon natin sa pagtawag ng Diyos sa atin. Ito yung susi para maligtas tayo. Yung ating panampalataya. At yung salita, ito yung gabay natin sa pagsunod sa Panginoon. Kaya yun yung inaagaw niya, yung panampalataya, yung salita, para wag maligtas at tao. Kasi pag wala kang panampalataya, wala kang kaligtasan. Kapag wala rin sa iyo ang salita, anong gagawin mo? Wala kang masusunod. Amen. Mababasa yun sa Lucas chapter 8, verse 12. Yun yung trabaho ni Satanas. Agawin yung panampalataya, agawin yung salita para hindi ka maligtas. Yan yung unang lupa, unang puso. Yung puso kasi nagrepresento sa lupa. Dito hinahasik ang mensahe, dito hinahasik ang binhi sa puso ng tao. Sa pangalawa naman, sa 16, ang katulad ng bining na laglag sa batuhan, ay ang mga taong nakikinig ng salita, nakikinig din ng salita ng Diyos, ay agad tinanggap ito ng may galak. Agad na tinanggap ng may galak. Sa 17, subalit hindi naman ito tumimo sa kanila, hindi tumimo sa puso. Kaya hindi sila nagtagal, hindi sila tumagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumuko. Kasi pag dumadating na yung kapighatian, dumating na yung pag-uusig, sumusuko sila. Amen? Yun yung karamihan. Pagdating ng pag-uusig, pagdating ng kahirapan, sumusuko. Sumusurrender. Kasi ang kapighatian ay pagsubok yan. Yung pag-uusig, pagsubok din yan. Bahagi ng buhay natin yan para subukin yung ating panampalataya. Amen. Dahil sa salita, agad silang sumusuko. Tumatakbo sila. Kapag dumadating na yung kapighatian, kapag dumating na yung pag-uusig, ay sumusuko sila. Amen. Hindi sila nakapagpapatuloy. Yan yung pangalawang mensahe o binhi. Nalaglag din sa batuhan. Alam niyo ang bato, matigas. Nakikinig din yun ng salita ng Diyos. Agad nilang tinanggap na may galak ang salita ng Diyos. Kaya lang, pagdating ng hindi naman tumimo sa kanilang puso, kaya hindi sila nagtagal. Pagdating ng kapighatian at pag-uusig sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Amen. Yan yung pangalawang binhi o mensahe na itinanim sa puso ng tao. Kaya mag-evaluate tayo. Saan ka ba dito? Apat na lupa at apat na puso na tinatamna ng binhi. Ang binhi ay ang mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos na hinahasik sa bawat puso ng tao. Amen. Yung pantatlo. Ito naman ang katulad ng bining nalaglag sa matinik na halaman. Yung matinik dawag. Maraming dawag. Binhi din daw na nalaglag sa matinik na halaman. Ito yung mensahe na itinatanim ng Panginoon sa ating puso. Kaya lang, nalaglag sa matinik, nalaglag sa matinik na halaman, madawag. Maraming matinik, madawag. Sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Sa 19, nakikinig din to ng salita ng Diyos, ha? Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, mapag-alala sila. Pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang bagay yung kalayawan, o mga bagay sa sanlibutan, pagkahumaling sa mga bagay sa sanlibutan, kaya ang salita ng Diyos ay nawala ng puwang sa kanilang puso. Kaya hindi sila nakapamunga. Yan yung pangtatlo. Nakikinig din yan ng salita ng Diyos. Nakakapakinig din yan ng mensahe.
nalaglag sa matinik na halamanan. Sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay mapag-alala, walang pananampalataya, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, tulad ng kalayawan o maraming bagay sa salimutan ito, ang salita ay nawalan ng puwang sa kanilang puso. Kaya hindi sila nakapamunga. Amen. Ito naman po yung pang-apat na lupa. Ito naman yung katulad ng bining na laglag sa matabang lupa. Kasi ang ating puso nagre-represent sa lupa. Dito hinahasik ang mensahe, dito hinahasik ang salita ng Diyos. Sila yung mga taong nakikinig at tumanggap ng salita ng Diyos at namunga ng sagana. May tig-30 po at tig-6 na po at may tig-100 yung bunga. Ang kinakaiba nitong pang-apat, tinanggap niya yung salita. Yung itatlo, hindi nila tinanggap. Nakikinig din sila, pero walang pagtanggap ng salita ng Diyos. Nandoon din sila, nakaupo din sila. Nakikinig din sila, kaya hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya nabaliwala ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pakahalaga. Yung salita ng Diyos na inaaral, ito yung susi para ang panampalataya ng tao ay tumatag. Amen. Kasi kung wala ka napapakinggan, paano ka tatatag? Kaya nga may napapakinggan tayong mensahe para matuto tayo sa ating Panginoon. Kasi hindi ka matututo sa Panginoon kung wala kang napapakinggan. Amen. Binhing nalaglag sa matabang lupa o itinanim sa matabang puso. Sila yung mga taong nakikinig. Tumanggap ng salita ng Diyos. Nakikinig sila, tinanggap nila yung salita ng Diyos. At namunga ng sagana. May tig-30 po, tig-6 na po, may tig-100 yung bunga nila. Alam ba yung bunga na tinutukoy dito? Kaluluwa. Dapat ang unang bahagi na natin ng mensahe yung ating asawa, ating mga anak. Amen. Sila yung bunga natin. Kapag nadala natin sila sa Panginoon, sila yung magiging bunga natin. Amen? Dapat ibahagi natin ang mensahe sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kamag-anak. Para magbunga tayo ng tig-30 po, 6 na po, 100. Sila yung bunga natin. Ang sabi sa Ezekiel, ang kaluluwa ng ating pamilya, kapag sila'y napahamak, hahanapin sila ng Panginoon sa ating mga kamay. Mayroon tayong pananagutan. Kasi ikaw yung unang binuksan ng Panginoon, ikaw yung unang natuto sa Panginoon, kaya ibahagi mo yung mensahe sa iyong pamilya. Amen. Kasi ayaw naman natin mapahamak sila, di ba? Gusto natin, lahat tayo, langit ang punta. Sino magusto sa impyerno? Taas ang kamay, yung matapang. Wala. Kasi alam natin mainit sa impyerno. Sino gusto sa langit, taas ang kamay? Woo! Kaya, kung gusto natin na ang ating asawa, mga anak, ang ating pamilya, ay kasama sa atin sa langit, dapat ibahagi natin sa kanila ang mensahe. Tulad ng Panginoon, binabahagi niya ang mensahe sa mga tao, binabahagi niya yung binhi, yung salita. Hinahasik niya ito sa bawat puso ng tao. Amen. Yan yung kanyang gawain nung nasa lupa siya. Maghasik na maghasik. Magtanim na magtanim ng binhi, ng mensahe sa mga tao. Kaya ito rin yung ginagawa natin. Kaya nga tayo may evangelism ngayon. Pag Martes sa Langkiwa, pag Huwebes dito sa Timbaw. Kanina medyo marami nang dumalo na in-evangelize namin sa Timbaw. Dapat ganun din sa Langkiwa. Amin pa ba? Nandun yung ating desire, nandun yung ating pag-pray,
Kasi alam nyo, mas maganda yung sama-samang nagpipray. Mas may puwersa yon. Hindi mahirap manalangin. Kapag interesado ka sa isang bagay, hindi mahirap pag-aralan. Amen. Kapag interesado ka na maligtas ang iyong asawa, anak, pamilya, dapat magsikap ka. Mag-aral ka. Mayroon tayong mga pag-aaral. At ito'y inaaral hindi lang sa mga leader, maging sa ating lahat, inaaral natin. Pag-aaralan natin para matuto tayo na mag-share ng mensahe, magbigay ng binhi sa ating pamilya. Amen. Yung binhi, ito yung mensahe, ito yung salita ng Diyos. Amen. Huwag po tayo paglinggo tayo na lang. Dapat nadadala natin yung ating asawa, anak, pamilya. Amen. Pag nagkasakit nga, di ba pinagagamot? Ayaw mamatay. Paano yan pag nahulog sa impyerno? Doon, hindi ka na makakabalik. Ang impyerno ay may pintuan, ngunit walang lagusan. Amen. Lahat ay maghihirap doon. Habang panahong paghihirap. At wala naman sigurong gusto na ang pamilya natin, asawa, mga anak, pamilya, ay mapunta roon. Ito yung purpose kung bakit hinahasik ng Panginoon yung mensahe, yung binhi sa mga tao. At ito rin yung purpose natin kung bakit hinahasik natin yung mensahe, yung binhi sa bawat puso ng tao. Amen. Yung binhi, ito yung mensahe, ito yung salita ng Diyos. Napaka-importante ng salita ng Diyos. Kaya ito yung gusto ni Satanas kapag nakapakinig ka ng mensahe, gusto niyang agawin. Gusto niya maalis ang panampalataya. Gusto niya maalis ang salita ng Diyos sa puso natin. Ayaw niya na lumago tayo, ayaw niya na tumatag tayo sa Panginoon. Amin mo ba? Gusto niya maging alipin niya tayo lagi. Gusto niya maging alipin lagi ang tao. Amen. Ayaw niya na ang tao ay matuto sa panampalataya. Ayaw niya ang mga tao matuto sa salita ng Diyos. Amin mo ba? Amen. Kasi pag natuto ka sa panampalataya, natuto ka sa salita ng Diyos, tatalikuran mo siya. Ayaw niya mawalan siya ng kakampi. Ang diablo. Sabi nga ni Santiago, ang demonyo may panampalataya rin. Nangatal pa. Ano ibig sabihin nun? Ang demonyo naniwala din sa Diyos. Maraming taong nagsasabing may panampalataya sa Diyos. Maraming mga tao na naniwala na may Diyos. Pero hindi makitaan ang pagsunod. Walang pagsamba, walang paglilingkod sa Diyos. Amen. Basta lang naniwalang may Diyos. Parang si Satanas naniwalang may Diyos. Pero walang ginagawang mabuti. Amen. Si Satanas man din ay may panampalataya din sa Diyos. Kaya lang hindi siya sumusunod sa Diyos. Maraming mga ganong tao. Basta lang paniniwalang may Diyos. Pero hindi mo makita na sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya, makita natin na mayroon talagang matatabang lupa. Dito itinatanim ang salita, dito nalalaglag ang binhi. Kasi tinanggap nila ang salita ng Diyos nang may pananampalataya. Amin mo ba? Kapag tinanggap mo na may pananampalataya sa salita ng Diyos, matabang lupa ka. Pwede kang magbunga ng 30, 60 na po, 100. Kailangan magkaroon ka ng interes sa salita ng Diyos. Kasi pag wala sa iyo ang salita ng Diyos, hindi ka ligtas. Kapag wala sa iyo ang panampalataya sa Diyos, hindi ka ligtas. Hanggang paniniwala ka na lang na may Diyos. Ganon ang tao. Naniwala naman ako sa Diyos eh. Pero
Ang problema, hindi makitaan ng pagsunod sa Diyos. Hanggang paniniwala na lang. Yan ang ating rason dati. Ganon din dati ako. Aniwala ako sa Diyos. Pero hindi ako makitaan ng pagsunod. Alam ba, maraming nahulog sa impyerno? Ito, pakinggan nyo to. Maraming nahulog sa impyerno. Inuna yung pamilya. Inuna yung trabaho. Inuna yung pagtulong sa tao. Pero nakalimutan may Diyos. Nasabi ng Panginoon, unahin niyo ako kasi ako ang nagbibigay ng buhay, ako ang nagbibigay ng lakas, ako ang nagbibigay ng inyong pamilya. Ako ang nagbibigay ng lahat. Financial, resources. Amin mo ba? Nahulog sa impyerno. Inuna ang pamilya. Inuna ang trabaho. Inuna ang pagtulong sa tao. Ang problema ay ganito, nakalimutan nilang may Diyos na siya dapat unahin, dapat sambahin, dapat paglingkuran. Amin po ba? Yun yung naging problema doon. Nasabi ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-isip mo. Marcos chapter 12, verse 29, verse 30. At ang pangalawa, yung kapwa. Hindi pwedeng mauna ang tao. Amen. Dapat una talaga ang Diyos na mahalin. Amen. Yung practice kasi natin, una ang tao. Pero pag sinunod natin ang salita ng Diyos, dapat makita natin na ang ipapractice pala natin, unahin talaga ang Diyos. Amen po ba? Yun yung practice natin eh. Nung wala pa tayo sa Panginoon. Una ang tao. Una ang trabaho. Nakalimutan natin na ang Diyos na nagbigay ng lakas. Ang Diyos na nagbigay ng trabaho. Ang Diyos na nagbigay ng buhay. Tingnan niyo ang tao. Mula pagsilang, humihinga. Libre ang hininga. Walang bayad. Nakalimutan ng tao yun na ipagpasalamat sa Diyos. Amin ba ba? Humihinga ka. Libre. Mula pagsilang mo. Pinapaalala sa atin ng Espiritu ng Diyos yan. Kaya, marami tayong mga dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kulang ang ating pagpasalamat para magpasalamat sa Kanya. Kulang. Lahat na natatanggap natin galing sa Kanya. Kung naintindihan mo ang mga bagay na yan, dapat ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Ang pinagkaiba nitong pang-apat na ito, na lupa, tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya, lumago, nagbunga. Amen. Yung tatlo, hindi tumanggap. Naging pabaya. Yung pang-tatlo, naging masilaw sa salapi. Naging abala sa maraming alalahanin sa buhay. Nabisi sa sanlibutan, hindi kinilala ang Diyos. Amen? Hindi inuna ang Diyos. At yung una, anong una? Nalaglag sa lupa. Imbes na sa puso malaglag ang Word of God, sa lupa lumaglag ang binhi. Imbes na sa puso, tumama ang salita ng Diyos, nalaglag sa lupa. Amen. Nahulog sa lupa kasi nandyan nakikinig, ngunit baliwala sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya tayo mag-evaluate tayo. Saan ba tayo doon sa apat na yun? Kaya huwag kayong maging pabaya. Siguraduhin nyo ang inyong mga buhay. Maliban sa ating panampalataya sa Panginoon, tanggapin natin ang salita ng Panginoon sa ating puso. Huwag natin pabayaan na maagaw ito. Kasi mamaya, pag nakalimutan, wala ka na matanda sa mensahe, baka naagaw na ng demonyo yun. Dapat ni-review natin yung YouTube. Dapat nagbabasa tayo ng Biblia. Dapat nagpipray tayo lagi. Amen? Alam niyo, minsan na ang problema ng tao, may Bible.
Kaya lang ang Bible ay natambakan ng maraming libro. Ang Bible ay kayamanan ng Diyos, higit sa lahat ng kayamanan. Nandyan ang buhay, nandyan yung pag-asa sa Biblia. Hindi binabasa. Natambakan ng maraming pocketbook. Natambakan ng maraming libro ng sanlibutan. Kapag binabasa mo ang Biblia, napakayaman ng Biblia. Napakasagana ng Biblia. Marami mga tao na sarado ang mata, sarado ang isip, sarado ang puso pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Hindi bukas. Malibang may magturo sa'yo, malibang may mag-aral sa'yo, saka mo matututunan niya. Kasi kahit basahin mo ng basahin ang Biblia, kung walang magtuturo sa'yo, ay hindi mo matututunan yan. Amen? Kailangan mayroong magtuturo sa'yo. At tulad na lang ng patalinhaga. Kaya minsan binibigyan ito ng iba ng maling interpretasyon. Kasi nga, walang nagtuturo. Amen. Kailangan mayroong Espiritu Santo na gagabay sa iyo. Mga tao na mayroong Espiritu ng Diyos para magturo sa iyo. Amen. Kaya, tulad ng mga hasik, yung mga hasik, ang Panginoon na naghasik. Dahil wala na si Kristo, nasa langit na siya, yung mga preacher, yung mga pastor, yung naghasik. Sila yung naghasik ng bini, sila yung naghasik ng mensahe para sa mga tao, para mapakinggan ng mga tao ang mensahe ng Diyos. Amin po ba? Amen. Pag hindi mo yan pinakinggan, hindi mo yan inunawa, kawawa ang kaluluwa mo pagdating ng takdang panahon. Ikaw rin ang magsasuffer. Kasi tayo may free will tayo, malaya tayong pumili. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Ang mahalaga, nasa atin na yung aral. Ang mahalaga, nasa atin na yung utos. Nandiyan na sa Bible. Pwede kang maglingkod sa Diyos, pwedeng hindi. Pwede kang sumunod sa Diyos, pwedeng hindi. Pwedeng magkaroon ka ng panapalata, pwedeng hindi. Nasa atin yung kalayaan. May free will tayo. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Amen? Ang gusto ng Diyos, kusa natin siyang mahalin. Kusa natin ibigay sa Kanya ang ating buhay. Yan ang gusto ng Panginoon. Kusa natin siyang sambahin. Kusa natin siyang paglingkuran. Yan ang gusto ng Panginoon. Amin po ba? Kasi kung gusto ng Panginoon, takutin tayo, magawa niya yun, ipahabol tayo sa kidlat. Amen. Ipahabol ka lang ng Panginoon sa kidlat matakot ka na Baka papasok ka dito Amin po ba? Amen. Marinig mo lang ang tinig niya na kasanlaki ng kulog, matatakot ka na. Kasi ang tinig ng Lord, kasinlaki ng kulog. Kaya nung mga Israelita nagsalita sa Sinai, natakot sila sa boses ng Diyos. Napakalaki. Sabi na kay Moses, kayo na lang ang magpag-usap tayo Moses. Huwag na ang Diyos kasi mamatay kami dahil sa laki ng boses niya. Amen? Ayaw ng Diyos tatakutin tayo. Gusto ng Diyos kusang pag-ibig, kusang paglilingkod, kusang pagsunod, kusang panampalata, kusang paglilingkod, kusang pagsamba. Amen? Ang pinaka-importante dito na mensahe, huwag mong babayaan ang salita ng Diyos. Huwag mong babayaan. Nakikinig ka nga, lahat naman nakikinig, di ba? Sabi doon, nakikinig. Kailangan mayroong lagpasan minsan sa kabilang tainga. Hindi pinamumuhay. Ang salitang napapakinggan, hindi sinusunod. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya bakit interesado ang demonyo sa salita ng Diyos? Kasi ayaw niya ang tao magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ayaw niya ang tao maligtas.
Lucas chapter 8 verse 12. Inaagaw niya ito sa puso ng taong nakikinig. Kaya nahuhulog yan sa daan. Kasi nga hindi interesado ang tao. Imbis na diretso sa puso, papasok sa tainga, diretso sa puso. Kaya huwag niyo kalimutan magbasa ng Bible. Huwag niyo kalimutan mag-pray. Amen? Yung mga itinuturo sa iyo, turo ng Espiritu yan ng Diyos. Napaka-importante ng pakikinig, napaka-importante ng panalangin. Dito sa Lucas chapter 5 verse 1 hanggang verse 11. Sunod-sunod na verse. Lucas chapter 5 verse 1 hanggang verse 11. Sunod-sunod na verse. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksika na napakaraming tao o nagunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Nagsiksika ng mga tao, nagunahan ang mga tao sa paglapit sa Kanya upang makapakinig ng salita ng Diyos. Maraming interesado sa salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Kasi nasa lawasan ng Genesaret. Doon siya sinusundan ng maraming tao. Sumusunod sa kanya maraming tao. So may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililisan ng mga mangingisda ang kanilang lambat at wala na sila sa kanilang bangka. Matapos linisin ang lambat, wala na sila sa kanilang bangka. Sa 3, sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon, Pedro na apostol. Baguhan pa lang dito si Apostol Pedro na paging apostol. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Kasi baka mas tampid siya. Kasi dinudumog siya ng tao eh. Nagsipagsiksika ng mga tao para makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Naupo sa bangka at nangaral sa mga tao. Nagbigay siya ng mensahe sa mga tao. Naghasik siya ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Amen. Yan ang kanyang trabaho nung nasa lupa siya. Maghasik ng mensahe, magturo ng salita ng Diyos, mangaral sa mga tao. Yan ang kanyang misyon nung nasa lupa siya. Ang ating Panginoon Jesucristo. Sa chapter 4, sa verse 4, pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo, tihulog ang mga lambat upang manghuli. Sa verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, wala kaming huli. Kahit janitor. Walang huli, nagpagod, magdamag. Maring hinulog ang lambat, binatak ang lambat, hinulog ang lambat, binatak ang lambat, hinulog ang lambat, binatak ang lambat. Nagpagod, walang huli. Bakit? Hindi nila kasama si Lord. Amin mo ba? Wala silang huli kahit biya kasi hindi nila kasama ang Panginoon. Amin ba? Kapag hindi mo kasama si Lord, walang himala. Ngunit sabi ni Peter, ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog ang lambat, mahalaga ang pakikinig. Sa aral ng Panginoon, mahalaga ang pakikinig. Nadidiscern ng Panginoon kung sino ang gusto niyang pakitaan ng kanyang himala. Alam ng Lord yun, nababasa, kahit napakaraming tao nagsisiksikan, naguunahan sa paglapit sa kanya upang makinig. Kakaiba si Peter, kasi seryoso siya. Handa yung puso niya sa pagkinig. Maring bawat salita ng Panginoon pumapasok sa kanyang puso.
Amen. Yung kanyang pakikinig, ito yung nag-udyok sa kanya para sumunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, kay Simon, Pedro, na apostol, pamalaot kayo at ihulog niyo ang lambat upang manghuli. Ngunit sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog ko ang lambat. Alam niyo yung mga mangingisda, madaling araw yan na sa laot. Pagtanghali, wala nang isda. Nasang gitna ng isda. Amen. Busog na yung isda noon. Pag madaling araw, nanginginain yung isda. Gano'n ang ginawa nila. At nakaulit sila ng napakaraming isda. Alam ba kapag gusto maghimala ang Panginoon, kahit sa kawalan, sa panahon ng kawalan, pwede siya maghimala. Pag ginusto niya gumawa ng himala, kahit wala, magkakaroon. Amin ba ba? Kahit wala, pwede magkaroon. Alam mo sa disyerto, sa panahon ng Israel, nung papasok sila sa Kanaan, nagpabukal sila ng tubig kahit disyerto, kahit yung lugar na ay tigang sa init, nagpabukal sila ng tubig. Pwedeng hatiin ng Panginoon yung dagat kapag gusto niya ng himala para padaanin ang kanyang bayang Israel. Amin ba? Kapag ginusto ng Panginoon, walang makapigil. Pwede niya akain yung mga isda, mga blue marlin, mga tuna sa bangka. Amin ba? Pwede niya ito akain papunta sa lambat ni Peter. Pwede niyang dadalhin ang kanyang pagpapala sa lahat ng nangailangan. Amen. Pwede siyang maghimala. Kapag mayroong pagkikinig, tamang pagkikinig, kapag mayroong pananampalataya at pagsunod, pwede siyang maghimala. Kahit sa panahon ng kawalan, alam mo si Peter, kahit mahirap sumunod. Bakit mahirap? Kasi magdamag siya nagpagod eh. Yung kanyang mga kasama, magdamag na nagpagod, walang huli. Tapos utusan ka na, bumalik ka sa laot, manghuli ka. Di ba mahirap yon? Mahirap yun para sa kanya. Lord, magdamag po kami doon. Wala kaming huli. At saka isa pa, mangisda ako, kabisado ko ang dagat. Ikaw, karpintero ka, Panginoon. Anong alam ng karpintero sa pagdadagat? Kasi si Jesus Christ, kasi karpintero si Jose, na kanyang tatay sa laman, at siya din naman ay karpintero. Hindi nakipagtalo si Peter. Kasi yung kanyang pagkinig ay totoo. Yung kanyang pagsunod ay totoo. Yung kanyang panampalataya ay totoo. Amin ba ba? Kaya nakagawa ng himala ang Panginoon sa kanya. At alam ba na maghimala ang Panginoon kay Peter, nadamay pati mga kasama. Amen. Nahuli sila ng maraming isda, kaya halos mapunit ang kanilang lambat. Sa 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa kabilang bangka upang magpatulong at lumapit naman ng ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pa, halos lumubog yung mga ito. Napuno yung dalawang bangka, isang malaking himala. Halos lulubog sa bigat. Biya mo, nung pumunta sila sa laot, wala na talagang isda. Wala nga silang huli. Ngunit gustong magpakilala ang Panginoon. Gusto siyang gumawa ng himala. Doon sa nakikinig. Doon sa may pananampalataya. Doon sa handang sumunod. Kasi nadidiscern yun ng Panginoon kung sino yung totoong nakikinig eh. Alam nyo ng Panginoon yung puso ng tao. Alam ng Panginoon yung bawat puso natin. Amen. Nababasa ng Lord ang ating isip at puso. Kung totoo yung ating pagtanggap ng salita ng Diyos, kung totoo yung ating panampalataya, kung totoo yung ating pagsunod. Amen ba ba? Sa panahon na mahirap na sitwasyon, si Peter ay sumunod. Kung hindi siya sumunod, walang himala. Amen. Kung nakipagtalo sa Panginoon, walang himala. Lord,
Ako mangingisda, kabisado ko ang dagat, ikaw karpintero ka. Anong alam mo sa pangingisda? Ngunit naniniwala sa salita ng Panginoon, sumunod siya. Kaya mayroong himala. Amen po ba? Amen. Si Lord, naniwala ba kayo pwede siya maghimala sa atin? Say amen. Tingnan mo ginawa ni Peter yung kanyang kakayanan. Napagod na siya. Wala siyang huli. Kasi hindi niya kasama si Lord. Ginawa niya yung kaya niya. Napagod lang talaga siya. Minsan tayo, ginagawa natin yung mga kaya natin, napapagod tayo. Halos lumabog yung dalawang bangka. Na makita ni Simon ito, na makita yun ni Simon Pedro, siya lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagat ako'y isang makasalanan. Bakit sinabi ito ni Peter? Kasi na-realize niya sa kanyang puso na may pagkukulang siya, may kasalanan siya. Kaya sabi ng Peter, lumayo kayo sa akin, ako'y isang makasalanan. Kasi nalalaman niya ang kanyang motibo. Maring lumakad siya na hindi kasama ang Panginoon. Minsan ganun tayo. Alam natin kung ang puso natin tama, alam natin kung ang puso natin mali. Amin po ba? Tulad ni Peter kung bakit siya, sabi niya, lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan. Kasi siya nakakaalam noon kung ano yung pagkukulang niya sa Diyos. Nung makita niya napakaraming huli, halos mapuno yung dalawang bangka, siya lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagat ako'y isang makasalanan. Amen. Kasi minsan, ang tao says to believe. Nung siguro si Peter, says to believe din siya, maniwala ako kung mayroon na. Mayroong ganun tao na maniwala ako pag nakita ko na. Ang paniniwala ka sa Diyos, kahit wala ka pang nakikita, kiniklaim mo na, nire-receive mo na. Amen. Yun yung genuine na panampalata, kahit hindi mo pa nakikita, naniwala ka. Sa iyong panalangin, na matanggap at matanggap mo ang iyong panalangin. Kapag lumalakad siya, na hindi kasama si Lord, walang himala. Nung time na kasama nila ang Panginoon, gumawa ng himala si Jesus Christ. Tingnan mo, dami-dami ng tao na nagsisiksikan, dami-dami ng tao na lumalapit sa Panginoon. Itong time na nakita natin na kay Peter lang gumawa ng himala ang Panginoon. Kasi hindi lahat na nakikinig ay tama yung pakikinig. Amen. Mayroong taong nakikinig ngunit hindi tapat, basa ng Lord yun. Nakikinig ngunit hindi tapat. May nakikinig, hindi totoo. Amen? Alam ng Diyos yan. Wala tayong may tatago sa Kanya. Bakit? Yung hininga mo galing sa Diyos, kaya alam ng Diyos yan. Binubulay-bulay ang salitang napapakinggan. Iniintindi maigi. Tumatago sa puso ang salita. Yung mensahe. Naramdaman ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa puso. Amen? Kasi pag totoo ka talaga, tapat ka talaga sa Panginoon, ang Diyos ay maging mas higit na tapat kay sa'yo.
Amen. Kung tapat ka, hindi mo matutumbasan yung katapatan ng Diyos. Kung totoo ka sa Diyos, hindi mo matutumbasan yung pagiging totoo sa iyo ng Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, maging totoo tayo. Sa aming paglilingkod, nagsikap kami maging totoo. Maging sa pinansyal, kahit 10 piso, 20, 50, nandun yung pagtatapat ko. Ayaw ko na magkaroon ng butas ang kaaway sa pamilya ko, sa inyo. Gusto ko maging halimbawa sa katapatan. Amin mo ba? Baka hindi kayo maniwala. Hindi madaling maging witness ng Panginoon. Hindi madaling maging saksi ng Espiritu Santo. Amen. Kaya tinuturo ko yan sa mga bata. Kung gusto niyo pagpalain kayo na pa habang maaga pa, maging faithful kayo kay Lord. Yung paging tapatan sa Diyos hindi madali. May mga pagtitiis, may mga sakripisyong pagdadaanan. Kahit kaunti, maging tapat ka. Maging puhunan mo yung katapatan. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng puso natin ng katapatan. Siya nagbigay doon. Nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng huli. Si Peter nagilalas at yung kanyang mga kasama dahil sa dami ng huli. Hindi sila makapaniwala na pwede pala akain ng Lord yung blue marlin, tuna, lapo-lapo sa kanyang lambat. Amin po ba? Kahit sa panahon ng kawalan, pwedeng tawagin ng Lord ang mga isda. Sinabi ko, pwede siyang magpabukal ng tubig kahit disyerto. Pwede siyang hatiin yung dagat. Alam mo pag nagipit ang Diyos, pwede siyang gumawa ng himala. Minsan nagigipit din ang Diyos dahil sa kanyang mga lingkod. Sabi ng Diyos kay Moises, itapat mo yung tungkod mo sa dagat. Ay kung wala sa panampas, anong bang bahagi ng tungkod? Itapat mo. Sumunod siya, nung itapat niya yung kanyang tungkod, nahati yung dagat. At doon sila dumaan. Kaya sabi ko, pag nagipit ang Diyos, gumagawa siya ng himala. Amin po ba? Kapag nagipit ang Diyos dahil sa ating mga pangailangan, gagawa siya ng himala. Amin po ba? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng huli. Sa Besin, gayon din sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, na kasusyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka lang matakot. Mula ngayon, tao na sa halip na isda ang iyong uhulihin. Huwag ka matakot. Mula ngayon, tao nang hulihin mo, hindi na isda. Alam mo, may mga tinawag ng payon na takot. Marami ang mga hindi nakapatuloy dahil sa takot. Amen. Alam mo ba si Peter, gaano kahalaga ang bangka? Gaano kahalaga ang lambat? Doon niya kinukuha yung kanyang pangailangan ng kanyang pamilya. Tapos iiwanan mo? Gaano ka-importante yung bangka? Gaano ka-importante sa kanya yung lambat? Si Mateo, maniningil ng buwis, sa BIR nagtatrabaho. Nung tawagin na pa, iniwan niya yung BIR. Gaano kahalaga yung BIR para sa kanya? Yung trabaho niya. Si Pablo, abogado. Iniwan yung pagiging abogado sa pagtawag ni Kristo. Amen. Gaano ka-important sa kanila yung mga kurso nila, yung mga pinag-aralan nila. Kami nung tawagin kami ng Panginoon, nag-full time kami, 7 na anak namin. Marami nagtatanong, saan kayo kumuha ng resources nyo? Saan kayo kumuha ng financial nyo? Kay Lord. Diyan makapaniwala. Magpo-full time ka, 7 anak mo, paras kayo walang trabaho.
Amen? Handa ka ba talagang sumunod sa Panginoon? Iwan mo yung bangka mo, iwan mo yung lambat mo. Kapag, ang tinutukoy ko dito yung mga tinawag para maglingkod sa Panginoon, huwag ka matakot. Kung natakot ako ng time na yon, hindi kami nakapaglingkod sa Panginoon. Amin mo ba? Magpo-full time ngayong dalawa, walang trabaho parehas. 7 pa anak nyo. Alam nyo si Lord, gumagawa ng iba't ibang paraan para buhayin kami. Diyan makikita yung paging totoo. Kaya yung mga tinawag ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bakit? Si Lord ang ating resources, siya yung ating provider. Basta ang mahalaga, unahin mo ang kanyang kaharian at mamuhay ka sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay. Ibibigay niya pagkain, inumin, pananamit, financial. Siya magsusurvive noon. Diyos na makapangyarihan sa lahat ng sinusunod mo, matatakot ka? Amin ba? Kaya, maging totoo tayo sa ating Diyos. Maging tapat tayo sa ating Diyos. At higit sa lahat, huwag niyong pabayaan ang salita ng Diyos na inyong napapakinggan, yung mensahe, yung binhi. Kasi yun yung magpapalakas sa atin. Amen? Tingnan nyo yung nangyari sa 3. Nakikinig din ha. Sabi ng Biblia na binasa natin, Marcos chapter 4 verse 13 hanggang 20, nakikinig din sila. Kaya lang hindi tumimo sa puso. Yung iba, nasilaw sa salapi, naging malalahanin, na humaling sa ibang bagay, sa sanlibutan, yung iba naging pabaya. Kaya, imbes na sa puso, tumimo ang salita ng Diyos, yung binhi, nalaglag sa lupa. Kaya, ang ginawa ng Diablo, inagaw. Para tumubo ang panampalataya, para wag maligtas ang tao. Kaya pag wala ang panampalataya, wala ang salita ng Diyos, hindi ka talaga ligtas. Amen. Kaya, mamaya, review yung YouTube natin para hindi nyo nakalimutan, magbasa kayo ng Biblia. Pa hindi nyo nakakalimutan, at tulad natin, di ba may mga word of God dyan? Biblical yan, Deuteronomy chapter 6, ilagay sa hamba, sa pintuan, ilagay sa noo, ilagay sa kamay, para hindi mo makalimutan. Amin mo ba? Pagbukas mo ng pintuan mo, may word of God. Hindi mo makalimutan, Hosea chapter 1 verse 9. Hosea chapter 1 verse 8. Remind this po sa atin yun, laging nagbigay ng pagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Naging kalakasan natin yun. Pag totoo ka sa salita ng Diyos, palakasin ka nito. Ito yung inspirasyon natin. Kaya, mapapansin natin, kahit mahirap, kailangan ka sumunod. Mahirap yata yun. Galing mo lang doon sa laot. Pagdamag kang nagpagod, tapos pababalikin ka. Gaano kahirap yun? Wala nang pagtatalo, sumunod. Kasi naintindihan niya ang salita ng Diyos ni Peter. Hindi niya sinabi na, Lord, anong alam mo sa pangingisda? Karpintero ka ako, mangingisda ako.
wala nang pagtatalo. Sumunod, kahit mahirap. Kaya doon, sa hirap na yun na kalagayan, doon na gumagawa si Lord ng himala. Amen. Sa mahirap na sitwasyon, susunod ka pa rin. Ang iba, pag nahirapan, ayaw na sumunod. Mahirap kasi. Pag mahirap na ang sitwasyon, ayaw na sumunod. Nahirapan ako eh. Mahirap pala sumunod kay Lord. Napagod na nga ako, tapos uutusan pa ako. Hindi niya alam yung kanyang pagsunod, blessing palang malaki. Survive pala ng Lord yung kanyang pangailangan sa araw na yon. Amen ba ba? Yung pagsunod ni Peter ay nagdamay pa sa mga kasamahan niya. Si Abraham nung sumunod sa Diyos, nadamay ang buong mundo. Pinagpala siya, pinagpala ang kanyang lahi, pinagpala ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamagitan ng kanyang lahi. Amen? Mahirap din yung pinagdaanan ni Abraham pagdating sa pagsunod. Pinangakuan siya ng anak. Tapos nung 12 taon na si Isaac, 13, sabi ng Diyos, ihandog mo yan sa akin, sunugin mo yan. Lalin mo sa bundok ng mga. Gaano kahirap yun? Kaya doon sa hirap na kalagayan, ang Diyos ay gumawa ng himala. Amin ba ba? Basta't sumunod ka kahit mahirap. Minsan nag-aagaw-agaw yan. Paano ako makasunod mahirap? Basta't may leading ka ng Banal na Espiritu na sumunod ka. Basta't nabasa mo ang Biblia, sumunod ka. Amen. May gantimpala yan. Amen. Na may tabi na nila ang kanilang mga sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Iniwan yung bangka, iniwan yung ilambat, iniwan yung lahat, sumunod kay Jesus. Amen. Hindi may madaling iwanan yung bangka, yung lambat. Hindi madaling iwanan yung mga kasama mo. Para lang sa Panginoon. Hindi madaling iwanan kay Mateo yung pangulikta ng pera sa buwis. Hindi madaling iwan kay Pablo yung paging abogado para sumunod kay Jesus. At yung marami pa. Alam mo si Doug Hayward, doktor yon, nagtapos ng 8 years na pag-aaral, iniwan yung paging doktor, nagpastor. Amin mo ba? Amen. Kasi mas the best ang sumunod sa Panginoon. Walang katulad ang sumunod sa Panginoon. Nung sumunod kami sa Panginoon, pinagdaanan namin na yung mga bata kumakain ng Lucky Me. Kami nakatingin ng dalawa. Nakatingin na kami. Basta't makasurvive lang yung mga bata. Amin po ba? Nakita niyo yung pagtawag ng Panginoon? Minsan yung kambal namin, hinihiram yan. Pagbalik may gatas. Kasi alam ng Diyos, wala kami pambiling gatas. Kaya sa iba't ibang paraan, kumikilos ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Ginutom ka ba ng Panginoon nung sumunod ka? Kaya gamitin natin ang ating pakinig ng salita ng Diyos. Tulad ni Peter. Gamitin natin yung ating panampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Gamitin natin yung ating pagsunod. Hindi lang naman kay Peter yun. Tingnan mo lahat ng sumunod sa Panginoon ay tumanggap ng mga gantimpala. Pag binabasa mo ang Biblia, mula kay Noah, kay Abraham, kay David, sa mga propeta na sumunod sa Panginoon, hindi kinulang. Amin mo ba?
Ang Diyos ang ating resources. Ang Diyos ang ating provider. Alam ng Diyos yung mga pangailangan ng taong sumusunod sa Kanya. Di ba dumaming Bible study mo, maraming blessing din yun. Amen po ba? Huwag mong tingnan yung marami na akong Bible study. Kaya pag marami kang ginagawa sa basa ng Panginoon, mas marami ding blessing. Amen po ba? Amen. Marami kang matatanggap na pagpapala. Huwag mong tingnan, marami na akong Bible study, busy na ako. Habang dumadami yan, marami ka rin matanggap na pagpapala. Amen. Amen po ba? Kaya, focus lang. Sipag lang. I-desire mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Lahat naman tayo, hindi pinababayaan ng Diyos, di ba? Nagkulang ba tayo sa ating pagkain, inumin, pananamit? Lumakad ka ba na walang damit? Lumakad ka ba na hindi kumain? Hindi uminom? Amen? Hindi nagkulang si Lord. Kaya sabi nga, sa Matthew chapter 6, verse 33, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Mamuhay ka sa kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay, idadagdag na po. Nandun yung prosperity. Pagkain, inumin, panamit, financial. Basta't inuna mo siya, hindi ka magkukulang. Yun yung aking paniniwala. At yun yung dapat ang paniniwala natin, lahat. Amen. Sa umpisa, may pagtitiis. Pero hindi habang panahon, pagtitiis. Mayroon din kaginawaan. Amen. Kaya, ginamit ni Peter yung kanyang pakikinig. Ginamit ni Peter yung kanyang panampalataya. Ginamit ni Peter yung kanyang pagsunod. Kahit doon sa 4 na lupa, yung iba naging pabaya, ngunit yung pang-4, tumanggap ng salita, naging mabunga, naging masagana, nagbunga ng tigta 30, 100. Kaya, tayo yung unang inabot ng Panginoon. Kaya huwag niyo kalimutan na may panagutan tayo sa ating pamilya. I-share natin yung mensahe, i-share natin yung salita ng Diyos sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, sa mga tao. Amen po ba? Amen! Kaya ako, habang nangangaral, naghasik ng binhi, nagdadala ng mensahe, kailangan matuto ang lahat. Kailangan unawain nyo, intindihin nyo ang salita ng Diyos. Kasi tayo yung magbibinipisyo kapag inintindi natin, sinunod natin ang salita ng Diyos. Amin mo ba? Walang ibang magbibinipisyo kundi tayo mismo. Huwag ka matakot. Kasi ang takot, kalaban ng panampalataya. Ang takot ay kalaban ng Diyos. Lagi ka dapat laging gising. Laging gising ang iyong panampalataya. Lagi ka dapat nagbabasa ng Bible. Lagi ka dapat nakipag-usap sa Diyos. Yung pag-pray, pakipag-usap sa Diyos yan, yung prayer. Sa Kanya mo nilalatag lahat ng proposal mo,
lahat ng prayer request mo. Kaya nga may prayer request tayo dito. Maging matalino kayo sa inyong prayer request. Dapat malawak ang vision nyo, pangitain nyo. Bakit? Dadami ang ating pamilya. Hindi lang para sa iyo, hinihingi mo sa Panginoon, kundi maging sa mga henerasyon mo. Amin mo ba? Huwag maging sarado ang inyong mata sa inyong sarili lang. Kasi dumadami tayo. Lumalaki yung ating pamilya. Amin po ba? Ipinagpipray din natin yung kinabukasan nila. Kaya tayo naghahanda para sa kanila. Yung 7 anak namin, pati apo namin, pinagpipray ko. Na gumanda ang kinabukasan. Pati kayo. Kaya nga matagal ako manalangin. Kasi nga sa dami ninyo. Amin mo ba? Bira mo isa-isahin ko kayong lahat. Pang umaga, pang hapon. At tinuturuan ko rin yung mga leader na yung sa baba nyo, kayo nila mag-pray. Kayo manalangin. Kaya mapalad kayo na lagi kayong pinag-pray. Umaga, tanghali, gabi. Mag-start ako ng prayer ng 11 kasi medyo tahimik na noon. Tulog na lahat. Matapos ako alas 4. Ilang oras yon? 11, 12, 1, 2, 5 oras. Minsan nga, pag nagpipray ako na, yung maramdaman mo yung compassion talaga. Maramdaman mo yung parang umiyak ka na. Yung parang gusto mo nang iabot yung pagpapala sa tao. Pagalingin sila, palakasin sila, pagpalain sila. Ipagpipray mo pa yung buong mundo, lahat ng kontinente, lahat ng bansa. Kaya nandun sa isa-isahin kayo, mahabang oras na yun. Ilang bis ulitin, 4 na bis banggitin yung mga pangalan. Sa panalangin, ulit-ulit. Kaya mapalad ka pag may nagpipray sa'yo. Yung panalangin talaga na tao sa puso. Amen? Mapalad ka. Yung proteksyon, yung kalakasan, yung kasaganaan, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi napaka-importante ng prayer. Ito yung susi para tumugon ng Panginoon. Kaya tayo bunga ng prayer ng mga tao noon ng panahon. Hindi pa man tayo naliligtas, may nagpray na sa atin. Hindi pa tayo pinapanganak, may nagpipray na sa atin. Nasa pangitain na tayo ng panalangin nila. Kaya, maging malawak kayo pagdating sa pangitain. Sa vision. Alam natin na ang panalangin ay tutugunin ng Panginoon. Amen po ba? Yung panalangin may paniniwala,
may panampalataya ay tutugunin ng Panginoon. Walang nasayang sa prayer. Lahat ay magbubunga. Lahat ay tutugunin. Sabi nga sa Hebreo, chapter 11 verse 1, yung pananampalataya, katiyakan na mangyari ang ating inaasahan. Pag may pananampalataya, katiyakan nyo, kasiguraduhan yun na mangyari ang iyong inaasahan. Ano ba inaasahan mo sa Diyos? Yung mga pangako ng Diyos. At nalugod ang Diyos sa mga tao ng panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Sa sik, hindi nalugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Nalulugod sa Diyos sa taong may pananampalataya. Amen. Kaya sa ating paglapit sa Panginoon, sabi ng Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sino ang una lalapit? Tayo. At palinis natin yung ating kamay. Palinis natin puso natin. Kaya malinis ang puso natin, malinis yung kamay natin. Sabi doon, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sa Mateo 11:28, si Lord nagaya niya, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabihirapan, lahat ng napapagal, may mga kabigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Bigyan ng kapayapaan, kapahingahan. Kapag si Lord nag-anyaya, may layunin siya. Maganda. Pero hindi nakasulat sa Hebrews chapter 4 verse 16. Pag-aanyaya din sa mga nahihirapan, sa mga napapagal, sa may mga kabigatan, at papawiin ng Panginoon yung kahirapan, papawiin ng Lord yung kabigatan. Ang kailangan sa paglapit natin sa Diyos, totoo, tapat. Yung nakataas yung kamay. Baga sa pulis, pag tumaas na ng kamay yung hold-upper, yung criminal, ibig sabihin, suko na yun. Hindi na lalaban yun. Ganon ang paglapit sa Panginoon. Taas ang kamay. Ibigay ang buhay sa Diyos. Isuko ang lahat ng kasalanan sa Diyos. Kaya minsan, may mga napupuspos ng Espiritu ng Diyos, mayroong hindi. Kasi yung hindi totoong paglapit ng sa Diyos. Mababaw yun, ampaw yun, ampaw. Kailangan totoo ka. Huwag kang mahiya. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Isipin mo, ikaw lang at ang Panginoon ang magkasama. At lahat ng pagkukulang, lahat ng kasalanan, isurrender sa Panginoon. Hindi ka pwedeng lumapit sa banal na Diyos na mayroon kang karumihan. Sabi, linisin niyo ang inyong puso, linisin niyo yung kamay, pati isip niyo, linisin niyo. Magpalinis ka sa dugo ng Panginoon, dugo na tumubos sa ating kasalanan. Kasi yun ang tanging paraan para makalapit tayo sa Diyos. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, dapat itong espiritu natin maging banal, yung ating kaluluwa maging banal, yung ating katawan maging banal hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya hindi nakasulat sa 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ang Diyos ay banal, kaya dapat lahat tayo maging banal din. Dapat lahat tayong malinis. Amen. Lalapit ka sa Panginoon, marumi ka, hindi ka karapat-dapat. Dapat malinis ka. Dapat marunong ka magpahugas sa dugo ng Panginoon. Amen po ba? Tayo minsan nagkukulang. Nagkakasala. Yung sa pagtatapat lang ha, maraming nagkukulang doon. Ako kahit 10 piso, 20, 50, andun yung pagintotoo ko. Kasi ayaw ko na mabutasan sa tarat yung aking pamilya. Ayaw ko na mabutasan ng demonyo yung sambayan niya, yung ministry. Dapat silyado ka ng power ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos. Amin po ba? Bilang pastor, bilang preacher, dapat totoo ka sa iyong sinasabi.
Dapat totoo ka sa inaaral mo. Dapat saksi mo ang Espiritu Santo sa iyong pagtayo. Amen. Amen po ba? Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Kaya sabi ko dito sa music team, yaman kayo na sa front, manunugtog, mga awit, dapat totoo kayo sa Panginoon. Alam niyo si Pablo at Silas, sa Acts 16, 25, 26, habang sila ay nagpipray, nag-worship, lahat ng tanikala, kandado, tanikala sa bilanggo, nakalas. Grabe ang prayer, grabe ang worship. Tao sa puso. Totoo, tapat. Yan ang gusto ng Diyos. Kung nais mong maranasan ang presensya ng Diyos, totoo kang magsuko ng buhay sa Diyos. Maging totoo ka sa Kanya. Nababasa ng Panginoon ang ating isip, nababasa ng Panginoon yung ating puso. Tagos yan sa ating espiritu, tagos sa kaluluwa, sa kaso-kasuan ng buto. Bakit? Yung hininga natin galing sa Diyos. Walang bahagi ng buhay na tao na hindi naaabot ng hininga ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tagos yan sa kaluluwa, sa espiritu. Ang nais ng Diyos, maging totoo tayo sa Kanya. Ang nais ng Diyos, walang sagabal sa blessing. Ang nais ng Diyos, walang sagabal sa ating paglapit sa Kanya. Ang kasalanan ay isang sagabal sa presensya ng Diyos. Kung nais natin ang Espiritu ng Diyos, maging malinis tayo. Ipalinis natin ang dugo ng Panginoon, dugo na tumubo sa ating kasalanan, ang ating isip at puso. Pahugasan natin sa banal na dugo ng Panginoon. Kung titingnan ngayon ng Panginoon yung ating mga puso, babasahin ng Panginoon ang bawat puso ng individual sa atin. Ang masumpungan niya ay ang katotohanan. Paging tapat, paging totoo. Alam mo kung nagkulang ka, alam mo kung nagkasala ka sa Panginoon. Tayo awit sa Panginoon tulad ng pag-awit ni Pablo at Silas. Tulad na ka lang mataimtim na panalangin. Tulad ng pagkipaglaban ng Israel na may worshiper. Kaya sila nagtagumpay dahil sa worship. Hindi sila lumapit sa kanilang makaway. Bagkus ang power ng Lord ang kumilos. At nalupig lahat ang kaway. Pumili si Yosafat
na mga malinis ang puso at yun ang hinarap. Hindi kanyon, hindi masinggan ang hinarap. Hindi sibat, hindi pana. Kundi mga worshiper na may tamang puso. Malinis. Nais ng Diyos na maging malinis tayo. Nais ng Diyos na maging banal tayo sa oras na ito. Maging tapat tayo sa oras na ito. Hallelujah. Tanggapin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming pagpupuri. Makaabot ka sa trono ng biyaya mo, Panginoon. O Diyos, Maabot pati kapitbahay namin. di na kaya Maabot ang YouTube, ang Facebook, ang internet, ang himpapawid, piling mo. ang radyo, ang telebisyon. O Jesus, Maabot ng aming panalangin, maabot ang aming pagpupuri. Magaling ka, maghimala ka, magpalaya ka, Panginoon. at sa'yo Sa hapong ito, hindi ko ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos. kaya Hindi ko ang miracle ng Panginoon. ko ay magkapiling Hindi ko nakapuno kami ng kagalakan. upang muli Matuwa ang aming mga puso. ka Matanggap namin ang apoy ng banal na Espiritu. magkakap ka. Di na kaya mabuhay kung wala ka. O Diyos, di na kaya mawalay sa piling mo. O Jesus, Hindi namin ang karunungan ng Diyos. Hindi namin ang power ng Holy Ghost. at sa'yo'y sasamba. Kaya nga ko Hindi namin ang revival sa healing. Revival sa miracle. Revival sa deliverance. Revival sa paraparata. upang muli Revival sa vision. mayakap ka, upang muli mayakap ka. Di na kayang mabuhay kung wala ka. O Diyos, Sa kanyang Espiritu. di na kayang mawala sa piling mo. O Jesus, Namin na matuwa ang aming mga puso. samba. Hindi namin ang kayang-kayang ng Espiritu. Kaloob ng Espiritu ng Diyos. Hindi namin ang pagkilos
muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Kaya at sa'yo ay sasamba. Kaya nais ko ay makapiling ka, upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Kaya nahanap ka, at sa'yo ay sasamba. Kaya nais ko ay makapiling ka, upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Kaya at sa'yo sasamba. Kaya nais ko piling ka, upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Kaya at sa'yo ay sasamba. Kaya nais ko ay makapiling ka, upang muli mayakap ka, o Diyos, muli mayakap ka. Kaya at sa'yo sasamba. Purihin ka, O Diyos! Makapiling ka, upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Hindi namin ang pagkasan ng Espiritu ng Diyos. Hindi namin ang himala ng Diyos.
po'y mananalangin upang magpalinis tayo sa Panginoon ng kanyang dugo na humugas ng ating kasalanan, tumubos sa ating kasalanan. Ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, lalapit ako sa inyo. Ang Panginoon ay nag-aanyaya. Lumapit sa kanya yung lahat na napapagar na hirapan at bibigyan ng kapahingahan, kapayapaan. Ako po'y mag-pray. Sumunod kayo sa prayer. YouTube, Facebook, Internet, radio, television. Sumunod ka sa prayer. Lahat na tagapanood, tagapakinig. Lahat. Sumunod ka sa prayer na ito. Hindi ko nakikilos sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Sabihin natin, Panginoon, patawad po sa pagkukulang ko sa iyo. Patawad po sa kasalanan ko, sa aking pananalita, sa aking gawa. Patawad po sa pagbaliwala ko sa iyo. Patawad po sa hindi ko pagsamba sa iyo. Patawad po sa hindi ko paglilingkod sa iyo. Patawad po sa pagiging palalo ko. Patawad po sa pagmatas ko. Patawad po sa pagsisinungaling ko. Patawad po sa pagiging hindi ko tapat sa iyo. Patawad po sa pagkuha ko ng mga bagay na hindi akin. Lalo na ang pag-aari ng Diyos. Patawad po sa takot ko. Patawad po sa pag-alinlangan ko. Hingin natin ang tawad sa Diyos lahat ng ating kasalanan. Patawad po kung inuuna ko ang mga bagay sa sanlibutan. Ngunit hindi kita inuuna, Panginoon. Patawad po sa mga bisyo ko. Patawad po sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa aking magawa. Salamat sa pagpapatawad mo, Panginoon. Sa oras na ito, linisin mo, ng dugo mo, ang isip ko, ang puso ko, ang mata ko, yung kamay ko, ng dugo mong makapangyarihan na tumubos sa aking kasalanan. At kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, ito yung oras, panahon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, binubukas ko ang puso ko para sa iyo. Inayayahan kita sa aking puso. Pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at Diyos ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Salamat sa pagpapatawad mo. Hilingin din natin sa Panginoon na magpagaling siya, maghimala, magpalaya. Inayayahan ko kayo dito sa taas. Gusto ko kayong i-ministry. Gusto ko kayong ipag-pray. Upang muling Ihakpang natin ang ating pananampalataya. Namnamin natin ang presence ng Lord. I-receive natin ang Espiritu ng Diyos. I-receive natin yung healing, yung miracle, yung dalaban. Yung revival sa pananampalataya. Revival sa vision. sa'yo ay sasamba. Hilingin natin sa Diyos na kausapin niya tayo sa oras na ito. Ang panalangin ko lang sa Diyos na kausapin kayo ng Diyos. Tapos-pusin niya kayo ng kanyang Espiritu. Ang sabi ng Biblia,
upang Lalapit tayo sa bayan, lalapit sa atin. mayakap ka. Kung nais mong palakasin ka ng Panginoon, hilingin natin sa Kanya ang Espiritu niya na pupuspos sa atin. At sa'yo ay sa Malukuban tayong lahat ng Espiritu ng Diyos at palakasin tayong lahat ng Espiritu ng Diyos. Hilingin natin sa pangalan po ni Jesus. Hilingin natin ang fire ng Holy Ghost. makapiling ka upang muling mayakap ka. Nais kong Upang muling may encounter natin si Lord sa oras na ito. mayakap Kamay ko, ka. maging kamay mo, Panginoon. Kausapin mo sila. Kausapin sila ng Espiritu ng Diyos. At sa'yo ay sa Hindi ko ang healing. Hindi ko ang miracle. Hindi ko ang deliverance. Hindi ko ang power ng Holy Ghost. Sa oras na ito, ang panalangin ko sa Panginoon, lahat ng hawakan, lahat ng patungan, lahat ng hipuin ng kamay ko, ay lukuban ng Espiritu ng Diyos. Mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Mapuspos na kagalakan. mayakap ka. Upang muling mayakap ka. Hinihingi ko ang Espiritu mo At sa'yo na may encounter namin ang power ng Lord. Deliverance. Makapiling ka upang muling mayakap ka. Upang muling mayakap ka. Hindi ko ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko ang paghipo ng Panginoon ng kanyang kamay. Tamba ngayong Touch. ay makapiling ka. Hindi ko ang paghipo ng Panginoon ng kanyang kamay. Ang revival. Mayakap ka upang muli mayakap ka. Hindi ko ang paghipo ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Palakasin sila ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Sasamba Mapuspos kami ng Espiritu ng Diyos. Palakasin sila ng Espiritu ng Diyos. ay Hindi ko ang fire! 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 upang muli mayakap ka. Upang muli mayakap ka. Touch, Lord, in Jesus' name. Fire! In the name of Jesus Christ. Power! In the name of Jesus Christ. Ay makapiling I-touch mo, Lord, mula ulo ng talampakan. upang Hindi ko ang paghipo mo sa bawat isa. mayakap ka. Hindi ko ang kapangyarihan ng Diyos in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Tapat Lord ang puso nila. samba. Totoo Lord ang puso nila. Ko ay makapiling ka upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. At sa'yo ay sasamba ay ang nais ko ay makapiling ka upang muli upang muling mayakap Kausapin mo sila, Panginoon. Ang napanap ka Kausapin mo sila, at Lord. sa'yo ay sasamba. Kuskusin mo sila, Panginoon, ng Espiritu mo. Taas natin kamay natin. Taas natin ang ating mga kamay. Makapiling ka upang muli Kuskusin mo sila, Panginoon, ng Santong Espiritu mo. mayakap ka I-touch mo upang sila. muli mayakap ka. Hinihingi ko sa Diyos ang Espiritu ng Diyos sa oras na ito. At sa'yo Na siyang ay pupuspo sa amin. sasamba. Yung fire, 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 fire. Nais ko ay makapiling ka In Jesus' upang name. muling mayakap ka. Hindi ko nakausapin sila ng Panginoon. Upang muling Buksan na ka ng mata, isip at puso. ka. Hindi ko ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Baka pinapatungan ng kamay. At sa'yo'y sasamba kaya ang nais ko ay makapiling ka upang muli Madama niyo ang pagmamahal ng Panginoon. mayakap ka. Madama niyo ang presensya ng Diyos. Sa'yo ay sasamba. Kaya nga Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa bawat buhay, sa bawat pinapatungan ko ng kamay. makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Hindi ko ang presence ng Lord. At Hindi ko sa'yo magalakan ng ay Espiritu ng Diyos. sasamba kaya ang nais ko ay makapiling ka Nais nating
magbabad sa presensya ng upang Diyos. muling mayakap Ang kamay ko ay maging kamay ng Diyos. upang muling mayakap ka. Ngayon napanap ko at sa'yo ay I-receive natin ang lahat ng aking panalangin. kaya nga Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay ingatan nito ng ating Diyos. At ang kaligtasan ng ating pamilya. Yung kaluluwa ng ating pamilya ay ilapit natin sa Diyos. upang Yung kasaganaan ng Panginoon, i-receive natin. mayakap ka. Yung kalakasan ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, i-receive natin. Mayakap ka. Yung pagtatagumpay ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, i-receive natin in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ang proteksyon ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating pamilya, i-receive natin. I-receive. I-receive natin ang healing. I-receive natin ang miracle. I-receive natin ang deliverance. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagpalain ng Lord ang YouTube, ang Facebook, ang internet, ang imamawid, ang radyo, ang television. Maabot sila ng salita ng Diyos. Kumilos ang Espiritu ng Diyos sa aming mga panalangin. Salamat po, Amang Diyos, sa pagtugon mo na aming panalangin. Salamat po sa lahat ng panalangin namin na tinugong mo sa oras ito. Palawakin mo ang pangaral nito. Ibinabalik namin sa iyo ang mataas sa papuri, mataas sa pagsamba, mataas sa parangal, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. At salamat sa Espiritu ng Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.